الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا وتب علينا وبارك لنا في هذا المجلس إنك أنت السميع الدعاء يا خالقنا يا رازقنا يا أرحم الراحمين أما بعد. Mga kapatid sa Islam, may tao, maari ako, ikaw, na nakikinig, o isa dito sa inyo. Alam na niya yung ginagawa niya na ipinagbabawal ng Allah. Pero ginagawa pa rin ito. Bakit kaya? Sagot, madlang tao. Sagot, madlang tao. Tao tayo, di ba? Kasama tayo doon lahat. Nakuha natin yon? Ha? Dahil kagustuhan ng sarili? Dahil nafs? Yun ang nafs, sarili? Kagustuhan ng sarili? Nafs, simsim, sawa-sawa, magpinsan, magkapatid lang yun, igagaw. Ano pa? Bulong ni Satanas. Ano pa? Oh, naisip natin na mapagpatawad ang ating tagapaglikha. Kaya, minsan, ang problema sa minsan, kapatid na Nuh, bakit madalas ang minsan? Ha? Mga kapatid, ito ang tao. Ito ikaw. Ito tayo. Ito tayong lahat. Ang tao, nilikha ng Allah dito sa tinakpan na ito para subukan. At binigyan ng kalayaan. Hindi katulad ng mga anghel na walang kalayaan. Tayo meron. Malaya ka na gagawin mo at malaya ka na pipigilan mo. Ang sarili, kailangan niyang pigilan. Ang alin? Ang sarili niya. Pero, bakit hindi natin minsan mapigilan ang sarili? Sagot. Ha? Bakit hindi natin mapigilan ang sarili? Ang sagot ni Yahya Traveler ay walang kontento. May ugnayan ba yun sa walang kontento? Ang sarili? Ha? Walang kontrol. Ayun. Walang kontrol ang sarili. Walang kontrol ang sarili. Tama? Itaas ninyo ang kamay ng isa sa atin o ikaw ang hindi niya nakokontrol ang sarili niya. Oh, Masya Allah, katotohanan na ito talaga. Ya Allah, saksihan kami. Umaamin na kami. At hindi naman tayo at hindi ko gusto na mangumpisal kayo sa akin. Dahil sa Islam walang pangungumpisal. Dumiretso ka sa Allah sa mga pagkukulang natin sa ating mga kasalanan. Hindi kinakailangan na sabihin sa iba. Mga kapatid, kaya ko ito nasabi dahil nakikita natin ngayon sa pangkasalukuyan na pangyayari. Anyway, yung ating pag-aaral ngayon patungkol sa kwento ng mga propeta
Kagabi, masyado akong naabala. Wala akong oras para mabasa. Ngayon, papunta rito, nagbabasa ako, wala akong concentration. Maraming mga inisip. Ngayon, ipagpalipan natin itong isang kwento sa isang propeta dahil hindi ko siya nabasa ng buo. Inshallah sa susunod ng linggo. Pero ngayon, ang naisip ko ngayon na ibahagi sa atin ngayong araw ay itong ating mga nakikita. Pag-usapan natin sarili natin. Huwag na ang iba. Kasi pag iba ang pinag-usapan mo, magkakasala ka pa. Nanlilibak ka pa. Sarili mo. Ang sarili natin, pag-usapan natin. Paano natin ito mabago? Mula sa kamalian, mula sa pagiging mahina, marupok, para maging matibay, malakas. Para makontrol ang sarili. Itaas ulit yung kamay na sinabing hindi makontrol ang sarili. Bakit parang, okay. Ako, minsan hindi ko makontrol. Pero minsan nakokontrol ko siya. Yun ang dapat. Nos-nos? Oo. Batid nyo ba, mga minamahal naming kapatid sa Islam, kung bakit ganun na lamang tayo? Dahil mismo sa Suratul Fatir, sa Quran, ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagbanggit tungkol sa tao, tungkol sa kanyang mga alipin, na magkakaiba-iba. At kung bakit na lamang ito nakikita natin ng iba, na patuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan. Minsan sinasabi mo, bakit niya yung ginagawa? Bakit ito siya? Bakit ganun? Pero nakakalimutan mo sarili mo na ano kaya kung ikaw ang nandun sa sitwasyon? Hindi mo rin ba gagawin yung ganun? Diba, bro? So, pagiging totohanan, ano sinasabi mo, Muhammad? Depende. Depende kung hindi mo type yung ginagawa niya. Ibig sabihin, kung type mo yung ginagawa niya, gagawin mo. Pero hindi mo type, kaya hindi mo gagawin. Yan ang peligro. Bakit ko sasabihin peligro? Kasi, ang paggawa ng kabutihan o pagsamba sa Allah ay dahil sa pagmamahal na gusto mong gawin na ang layunin at kondisyon mo ay para kalugdan ka ng Allah. Sa kabilang dako, ang paggawa ng kasalanan, hindi mo siya gagawin dahil depende, o dahil may nakakahadlang, o dahil sa sitwasyon, o dahil hindi ko siya type. Pero kung type ko yung kasalanan, maaari siya igagawin ko. Mga kapatid, ang pagpigil at hindi paggawa ng kasalanan ay dahil para sa Allah. Hindi dahil sa sitwasyon at hindi dahil sa pagkakataon at hindi dahil sa hindi ko gusto. Halimbawa, binigyan ka ngayon ng oportunidad na pagkakataon na siya ay magagawa mo na malayang-malaya na gawin mo ang kasalanan. Pero hindi mo ginawa. Bakit? Kasi hindi ko time. Hindi ko gusto. Ustad, anong gusto mong sabihin? Maraming mga halimbawa. Isa na sa very clear na halimbawa. Ngayon, nagbibigayan na sila ng pera na binibili ang karapatan mo para iboto sila. May pera ako, mayaman ako, hindi ko kukunin yan, yung pera na yan. Kasi may pera ako. Hindi ako nangangailangan. Ako na mahirap, kahit isang tuka o matinding nangangailangan,
wala akong choice. Maliban sa kukunin ko, kaysa pabayaan ko. Dito sa dalawang ito, palagay nyo, sino ang makasalanan? Ha? Tumanggap. Yung tumanggap, wala pang, yung nagbigay, tumanggap, parehas yun. Arashi wal murtashi. Okay? Yung nanuhol at yung tumanggap ng suhol. Yun ang makasalanan. Palagay nyo. Ah? Palagay ko, ano sabi mo? Hindi niya type. Masya Allah. Okay? Dahil? Aha, very good. Ito ang gusto kong bigyan ng linaw ng bawat isa sa atin. Kapatid na Muhammad, judgmental kayo. Kasama ako na judgmental minsan sa ating buhay. Inuhusgahan natin yung tao na marupok, na mahina, na makasalanan kasi wala na siyang magawa, nangangailangan siya, kukunin na lang niya yung pera. Yun lang siya ang hinuhusgahan nyo na makasalanan. Hindi ba makasalanan yung isa na hindi niya ginusto dahil hindi ko kailangan ng pera kasi mayaman ako? Hindi niya naisip na hindi ko yan kukunin dahil ipinagbabawal ng aking relihiyon. Ipinagbabawal ng Islam. Dahil mahari kung wala rin akong pera, na katulad niya, kukunin ko. Pero hindi ko siya ngayon kukunin kasi hindi ko kailangan, hindi ko time. Hindi ko gusto. Katulad ng isang lalaki na may isang dalawang babae na yung isa napakaganda, napaka-sexy. Binigyan siya ng pagkakataon na para siya ay makagawa ng kasalanan, hindi niya napigilan ng sarili niya, ginawa niya ang kasalanan. Yung isa na babae na hindi gaano kaganda, hindi gaano ka-sexy kasi chubby, gagawan niya ng kasalanan, muntik na, pero sabi niya, hindi ko kasi siya type. So, hindi ko gagawin. Anong nakahadlang sa kanya na hindi niya gagawin? Ha? Hindi niya type. Anong nakahadlang sa kanya? Ang sarili niya na hindi niya type. Dahil kung type niya, papatulan niya. Nasaan ang tinatawag na iman? Ang pananampalataya natin, mga kapatid. And we are talking now about ourselves. And we are not talking about others. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Batid niyo ba sa Islam na may mga gawain na hindi mo siya nagawa, pero dahil sa pagkadalisay ng puso't isipan mo, binigyan ka na ng gantimpala ng iyong tagapaglikha at naisulat na ng mga anghel? At ganun din na may mga gawain na masama na hindi mo siya nagawa, pero naisulat na nagawa mong kasalanan dahil sa pagnanais mo na gawain ng puso. Mga kapatid, this is what I am trying to say, that we need to rectify ourselves, our heart, and our mind, in ourselves itself. Pagiging makatotohanan ng bawat isa sa ating sarili. Nagsasabi tayo na mahal natin ang ating kapwa. Gaano katotoo, kapatid? Sige nga. Walay, pagmamahal sa kapwa. Minsan minamatawi at sinasabi ng dila mo, uhibbuka fillah. Wallahi fil haqiqa anta kadhab. Hindi totoo na minamahal mo siya para sa Allah. Minamahal mo siya dahil may iba dahilan. Dahil kung totoong pagmamahal yon para sa Allah, walang kondisyon. At hindi mo siya lilibakin, hindi mo siya sisiraan,
At kung may kabutihan na makukuha ka, unang iisipin mo siya. Na siya ang mas may nangangailangan. Pero kung kapahamakan, ahayahan mo pa siya. Nabuti pa ang langgam na mayroon siyang malasakit sa kapwa niyang langgam. Na nakita niya ang mga kapwa niyang langgam, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. O kayo na mga kapwa kong mga langgam, magsipasukan kayo sa inyong mga lungga. Dahil baka makita kayo o dahil dadaan ang kawal ni Propeta Sulaiman na hindi kayo mapansin at mapahamak ang bawat isa sa inyo. Tayo nakikita natin ang ating kapwa-tao, pamilya natin mismo, asawa mo, magulang mo, nanay mo, kapatid mo, kahit sino sa atin, nakikita mo ang kanyang kapahamakan na magdudulot sa kanya ng kapahamakan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, pinapabayaan natin. Dahil ito ang tao, ito ang sarili, makasarili. Ustad, ulitin mo, makasarili. Amin kayo, hindi. Sino sa inyo ang hindi makasarili? Itaas ang kamay. Talagang walang nagtataasan ng kamay. Sino sa inyo, ano ba itanong ko? Ang hindi makasarili. Walang nagtaas ng kamay man lang sa inyo, hindi isa. Ha? Minsay. Okay lang yung minsan, pero wag madalas at wag palagian, bro. Hada huwa maratibul mu'min. Ito yung may mga pagkakaiba-iba ang mga mananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim fi surati Fatir. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد فمنهم سابق بالخيرات. Tignan nyo ang sinabi ng Allah dito. Aming ipinamana sa kanila ang kitab. Ikhtalafa al-ulama mal maqsud fil kitab. Ito ba yung Taurat, Injil, o Quran? Jami' al-kitab. Sabi ng iba, Quran. Dito sa aming pagmamanas sa Quran o sa kitab na ito sa aming mga alipin, mayroong sa kanila na gumagawa ng mga kasalanan. Dhalimun li nafsi. Mga tao na sila'y minsay, hindi mapigilan at makontrol si sarili na gumagawa ng kasalanan. Faminhum muqtasid, at mayroong iba naman sa kanila na doon lang siya sa gitna na diretso. Wa minhum sabiqum bil khairat, at mayroong din naman sa kanila na paunahan na pakikipaligsahan na laging gumagawa ng kabutihan. Nasaan ka doon sa tatlo? Huwag mo na sagutin para hindi tayo magkalabasan ng kung sino ikaw. Alamin mo na sarili mo na saan doon. Dahil kung pag-uusapan ng sarili, mga kapatid, mayroon din itong mga uri ang sarili. Bukod doon sa mga mananampalataya na sila yung makasalanan minsay at mayroon naman diretso at mayroon namang sumusobra na paggawa ng kabutihan at mayroon ding mga nafs. Faminhum nafsul lawwama. Wa minhum may, ano pa?
Sige. Sino nakakaalala sa inyo? Nafsul lawama, nafsul amaratum bisu. Oh, ano yung pangatlo? Mama, ana nafsul lawama? Ang nafs al-lawam ay ang sarili na lagi niyang sinisisi ang sarili niya. Bakit ko yun ginawa? Mabuti yun sa pangitain ng isang sarili. Wa nafsul ammaratun bisu, at ang mayroon ding sarili na siya mismo sa kanyang sarili ay gustong-gustong gumagawa ng mga ipinagbabawal ng Islam. Illa man rahima rabbu, maliban kung sino ang bibigyan ng Allah ng proteksyon, nagagabayan niya. Mga kapatid, kung bakit ko to, hindi ko alam kung bakit ko to sinasabi ngayon, dahil ito una pinapalalahanan ko ang sarili ko. Dahil maari kabilang tayo doon sa mga mapanling lang sa kanyang sarili, na makasalanan, na hindi siya napapabilang sa paggawa ng kabutihan, datapwat doon sa lagi na lang gumagawa ng kasalanan. Ku anfusakum, unahin ninyo ang inyong sarili, bago ang inyong mga pamilya at mahal sa buhay. Mga kapatid, sa araw ng paghukom, lahat tayo ay may paglilitis. Hindi natin kontrolado ang kahit sino man sa ating ng sarili. Minsan hindi natin makontrol. Kukontrolin mo ba ang iba? Ang anak mo at ang asawa mo at kaibigan mo o pamilya mo sa kahit sino? Hindi ba? Lasta alayhim bimusaytir ya Muhammad. Wala ka sa kanila ya Muhammad panghahawakan na makontrol mo sila. Siya ang Allah ang magbibigay ng gabay sa sino mang nanaisin niya at pananatilihin niya. Dahil pwedeng mabago si sarili. Ustad, sabi mo ano? Pwedeng mabago si sarili? Oo. Bakit? Sino sa inyo ang hindi nagbabago? Itaas ang kamay. Bakit wala na namang tumataas ng kamay sa inyo, bro? Abdurrahman, nga naman gatawa ka bay? Nagsulti naman ko, tinuod ba? Nanguta naman ko. Unsa di ay sa imong kinabuyaron? Ano ba yung tanong ko kanina, Muhammad? Sino yung? Hindi nagbabago. Sagutin mo ako. Ikaw. Nagbabago, Ustad, kasi mapalaman, mapahayop, mapatao, lahat nagbabago. Sabi nga ni Robin, di ba, sa pelikula niya? Sabi si Robin sa pelikula? Hindi ko alam. Hindi ko inaano yung sinasabi. Naka-Robin Hood ka pala, ha? Ikaw ba ay nag-Islam ay dahil kay Robin Padilla? Very good. At kasalanan sa isang tao na mag-Muslim dahil sa isang tao. Dahil sa... Bro, bakit ka nag-Muslim? Kasi nag-Muslim yung idol ko eh. Tignan nyo mga kapatid, sarili natin ang tignan natin. Dahil ang buhay natin para sa Allah, hindi para sa kahit sinong tao. Ang pagpigil natin ng kasamaan para sa Allah. Ang pagmamahal natin para sa Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala dina. Fi riwayatin faqad istakmala imana. Ang sino mang nagmahal para sa Allah at ang sino mang nagkamunghi para sa Allah at ang sino man na nagpigil para sa Allah o nagbigay para sa Allah, na kumpleto niya ang kanyang relihiyon o na kumpleto niya ang tunay na pananampalataya. Ibig sabihin, kung ang sarili mo ay hindi nagmahal para sa Allah, hindi ka nagalit para sa Allah, pwede ba yun? Hindi ka nagagalit para sa Allah? Oo. May mga tao na nagalit ka sa isang tao dahil sa ginawa niya na hindi mo gusto. Hindi mo inisip na nagalit ka sa kanya dahil hindi yun gusto ng Allah. Dahil minsan iniisip mo yung sarili mo.
Yung pride mo, yung ego mo, hindi pala sa Allah. Mga kapatid, ito ang sarili. May ego, may pride, may galit. May mga sakit ang bawat isa sa atin. Kung hindi natin ito babaguhin, delikado. Dahil ang tao dapat magbago. Dahil ang hindi nagbabago, siya yung makitid, hindi matalino. Walang pag-iisip. Dahil dapat tayong magbago. Pagbabago mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Wallahi, ilang taon na iniisip-isip ko, minsan nagdarasal ako, Ya Allah, paano pa kaya mababago ang lugar namin? Napatuloy pa rin at lantaran ng paggawa ng kasalanan, pagbibigay ng mga tao, ng mga politiko, ng pera sa mga tao na binabayaran ng kanilang mga karapatan. Maari din ikaw sa inyong lugar, ganyan din. Ya Allah, mamamatay na ako, wala akong nagawa sa buhay ko. Wala akong na-contribute. Magnilay-nilay ka, kapatid. Kahit papaano. Sa sarili mo. Napagtanto mo sa puso't isipan mo na mayroon kang malasakit. Mayroon kang pagmamahal. Huwag lang sarili mong isipin mo sa sarili mong kaligtasan dahil hindi yun ang gusto ng Allah. Huwag lang ang sarili mo na gusto mo na maligtas at pinapabayaan mo ang mga ibang tao. Kapwa mo o mismo mga katribo mo. After all, meron kang ginawa. Dahil ang paggawa ng pagsubok ng mga kasalanan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Ang sino mang makakita sa inyo ng lantaran ng mga kasalanan, gamitin ito ng kanyang kamay. Pigilan ito. Kung hindi kakayanin, sa kanyang dila, sabihin mo ito. Patuloy ang mga ngaral sa Islam, ang mga ustad, ang mga sheikh, haram ito, wag nyo ito gawin. Bakit ganito, ganyan? Tuloy pa rin ang paggawa ng mga tao. Nandito na tayo sa kapanahunan na mabaki al-Islam ila bil-ism. Walang natitira sa Islam maliban sa pangalan lamang. Pero sa pagkakatotoo sa sarili, hindi natin alam kung pasado tayo o hindi. Mga kapatid, ito sasabihin mo ko, ito sa sarili ko, at ikaw, kayo, tayong lahat. Patutuhanan natin ang sarili natin. Dahil ang buhay natin para sa Allah. Minsan gusto natin na ang anak natin ganito siya. Asawa mo, gusto mo na ito maging ganito ka. Kaibigan, kamag-anak, lahat. Pero hindi mo magawa. Unahin mo ang sarili mo, bro, para magbago. Unahin natin ang ating sarili. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bakit natin sinasabi sa mga tao, ito, ganito, gawin ninyo, tapos kayo mismo sarili nyo, hindi nyo rin pala ito isinasagawa. Ito ay masidhi sa Allah. Na nagtuturo, nangangaral, nagsasabi, gawin nyo, pero ikaw mismo nakakalimutan mo sa sarili mo. At least, mga kapatid, we are trying ourselves to fight from the evils of our own. Sarili natin, mismo labanan natin sarili natin. Huwag yung sabihin natin, pabayaan na lang, huwag natin sabihin na, hayaan na lang kasi hindi rin sila makikinig. No. Gawin mo, sabihin mo sa mga tao, mangaral, makinig sila, tanggapin nila o hindi, at least sinabi mo, at least ginawa mo. After all, at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala will gather each and every one of us. And He will reckon, and He will judge each and every one of us in the day of judgment. Bakit? Wala bang panagutan ang lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, mga kapatid? Wala bang silbi ang ginawa mong kabutihan? Wala bang pananagutan ang ginawa mong kasalanan? Palagay mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, hindi siya maglilitis sa anumang ginawa ng bawat isa sa atin?
Wa inna sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika anhu mas'ula. Ang mata, ang tenga, ang puso, ang sarili, ang mga parte ng katawan sa araw ng paghukom, ito ay uhusgan at itatanong ng Allah, anong ginawa niya ito? Saan niya ito ginamit? Hindi mo ba alam ang mata mo, itatanong yan sa araw ng paghukom, saan mo yan ginamit? Ako, sinasabi ko sa sarili ko, ya Allah, wallahi, grabe. Itong nakikita natin ngayon, ilang araw, ilang oras tayo na gumugugol dito sa social media, ilang oras ang maari na ito ay para sa Allah. O ilang oras yung para sa sarili ko na kalaswaan. O para sa sarili ko na kamalian. O walang saysay. Dahil kung hindi mo titignan, mga kapatid, naibu zamanana wal ibu fina wa ma li zamanina ibun siwana walau nataqaz zaman lana syakana. Sabi ni Imam Shafi'i. Pinagsasabihan natin o nagrereklamo tayo sa ating mga sitwasyon. Kung makapagsabi lang itong ating sitwasyon, siya mismo sisisihin niya, tayo. At wala kung bakit natin ito nakikita ay dahil mismo sa sarili natin. At kung makapagsalita lang, sila ang magsisisi para sa atin, sa sarili natin. Gusto mo na maging maunlad ang lugar mo? Gusto mo na maging mapayapa at mabuti ang lugar mo? Na alam mo na ipinagbabawal ng Islam na huwag kang kumuha ng pabayad ng isang leader, kinukuha mo. Ano ang kabayaran nito? Pagdurusa sa loob ng 3 taon, 6 na taon dahil sa ipinagbenta mo na ipinagbawal ng Islam pero kinain mo sa isang araw, 2 araw o 3 araw, hindi pa abot. Pero ang kabayaran at kasuklam-suklam na parusa ay tinatamasa mo sa buong taon na kung saan hindi pa nangyari ngayon ng eleksyon, nagpapatayan na ang bawat isa. Sana nakikinig ang ating mga leader. Sana nakikinig si Busaw, si Matakaw, si Swapang. Sana nakikinig si sarili ko, sarili natin, na alam na natin haram, bakit pa natin ito kinukuha? Bakit pa natin ito ginagawa? Mataan rading nga buka sanaan. Wallahi, hindi kailanman magdudulot siya ng kabutihan. Kapahamakan. Atanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta azimu. Para yan sa sarili ko at sa inyo. Lahat tayo. Nagsasabi ka na wag mo itong gawin, pero ikaw mismo ginagawa mo. Kasuklam-suklam sa iyo na ikaw mismo ang gumagawa nito. Wallahi ito, sinasabi natin ito sa ating mga leader. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na pairalin ng Islam sa ating mga sarili? Sa ating buhay. Ahayaan na lang natin na ganito patuloy na nangyayari ito sa ating buhay, mga kapatid. Tumatanda na tayo. Umihina na tayo. Wala na tayong nagawa sa kabutihan. Pero patuloy pa rin tayo na gumagawa ng kasalanan. Dito ko gusto magtapos sa mga sandaling ito, sa aking pagpapayo sa aking sarili at pagpapaalala sa ating lahat. Huwag na huwag isipin ng sarili na magmaliit siya sa katiting na mabuting gawain na ginawa niya, na huwag ko na yun gawin kasi kunti lang naman yun. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ma yataqarrabu 'abdi ilayya yawmal qiyamah hatta bin nawafil. Fima ma'na al-hadith. Katiting na isang sunnah na gawain na mabuti, yun ay nagpapalapit sa iyo sa Allah na maari ito ay bagay na ikapasok mo sa paraiso. Kwento sa mga angkan ni Israel na isang babae na nakapasok siya sa paraiso dahil siya ay pinainom niya ng tubig ang isang aso. Pinainom lang, na napakasimpleng gawain.
Maari ang mas simpleng napakaliit na tingin mo na gawain na ito ay maari ito ay magbibigay sa iyo ng mabuting dulot sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom, kaligtasan mo. At ganun din, baliktarin mo, Ustad. Huwag din magkaitang isang tao sa kanyang sarili na dahil nakikita lang niya na ito ay kunting kasalanan, okay lang kasi hindi naman shirk. Wallahi mga kapatid, hada khatir. Delikado yan. Yung kunting kasalanan lang na hindi mo na ginagawa mo, sabi mo okay lang yan. Dahil yung kunting kasalanan na yan, yan ang maaring makapahamak na magiging tuloy-tuloy na ng paggawa mo ng kasalanan at tuluyang ang puso mo ay itim dahil sa maliit na kasalanan na ito na sinasabi mo, mapagpatawad ang Allah. Na sinasabi mo, importante hindi labas sa Islam. Ilang mga tao na napahamak niya ang sarili niya dahil sa kunting gawain na kasalanan. Mga kapatid, inihiling natin sa Allah na panatilihin tayo. Sarilihin ito. Na maging matatag at matibay. Maging makatotoo sa ating sarili. Unahin natin ang ating sarili. Bago ang iba. Tignan natin ang ating sarili. Bago ang iba. Husgahan mo ang sarili mo. Wallahi, sinasabi ko to sa sarili ko. Husgahan ko ang sarili ko muna bago ang iba. Kasi hindi mo alam na mahal siya ng Allah kaysa ikaw mismo sa sarili mo. Na lagi kang nagrereklamo, lagi kang nagsasabi sa iba, pero hindi mo inuuna ang sarili mo. Ang sarili na siyang tunay na wais, na matalino, na malapitin sa Allah, na matotoo, ay inuunan niya ang sarili niya at iniisip niya sa sarili niya na maari ang mga mabubuti kong gawain na hindi pa tanggapin ito ng Allah. Nagpupursige lagi na ya Allah tanggapin ito. At yung tao na akala niya sa sarili niya, napakayabang, nakapagdasal ng Fajr sa masjid, nagmumutawa, dumadalo rito, sinasabi niya, mas malaki ang pananampalataya ko dito sa brother na to. Hindi mo alam, wallahi kapatid, delikado yung mga ganyan. Uri ng sarili na nagmamalabis ka sa sarili mo na akala mo ikaw na yung angat kaysa sa iba. Lalong-lalo na sa pananampalataya, wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaka. Huwag niyong itaas ang inyong sarili sa kaalaman o sa pananampalataya o pagiging matakutin sa Allah. Dahil siya ang inyong tagapaglikha, ang tunay na nakakabatid, nakakaalam kung sino sa inyo ang tunay na matakutin sa Allah. Ya Allah, ij'alna min haula'il muttaqin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.